sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. 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 Ikaw ay purihin. Praise God! Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa na narito ngayon. At maging sa ating live streaming, sa mga nanonood po, welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. At continue po na i-mention po natin at i-share po natin sa ating mga mahal sa buhay itong live streaming na to. At maging ang mga kabataan na narito ngayon, patuloy natin i-share yung love na na-experience natin kay Lord sa mga family natin, friends, and sa mga taong mga nakakasalamuhan natin. Amen po ba? Amen. Habang tayo tumatayo, bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord. Come on! Come on, young people! Yes, oh Lord God. Come on, young people. Isang malakas na palakpak para kay Jesus. Come on! Yes, oh Lord. We give you praise, oh Lord God. We give you glory, oh Lord God. We give you worship, oh Lord God. We want to praise you, oh Lord God. Come on, young people. Maaari mo bang itaas ang iyong dalawang kamay? Yes, oh Lord God. Come on, young people. Kausapin mo si Lord today. Magpasalamat ka kay Lord. Come on. Thank you, oh Lord God. Thank you for today, oh Lord God. Thank you for this privilege, oh Lord God. Continue, oh Lord God. Fill this place, oh Lord God, with your presence, oh Lord God. Continue, oh Lord God. Touch everyone's heart, oh Lord God, as we open our hearts. Yes, oh Lord God. We are happy to worship you, oh Lord. We want to give you joy, O Lord God. We want to touch your heart, O Lord. Today, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa lahat ng blessing, O Lord God. Provision, O Lord God. Challenges, O Lord God. Healings, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Patawarin mo po kami, O Lord God, sa bawat kasalanan, O Lord God, na nagawa namin this past few weeks, O Lord God, this past few days, this past few months, O Lord. Patawarin mo po kami, O Lord God. Narito kami ngayon, O Lord God. Nagpapakumbaba, O Lord God. Yes, O Lord God. Thank you, O Lord God. Thank you, O Lord God, for giving our lives a purpose, O Lord. Thank you, O Lord God. Continue, O Lord God, to open our eyes, O Lord, our minds, O Lord God, our hearts, O Lord God,
to see the purpose, O Lord God, that you prepared for us, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. You deserve all the glory, O Lord. You deserve all adoration, O Lord God. You deserve all thanksgiving, O Lord God. Maraming salamat ko, Lord. In the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. At ngayon po ay tinatawagan ko po si Ate Jesselie May Lilang upang pangunahan tayo sa ating pagsamba. Yes, Jesus. Minsan pa, naitaas natin ang ating dalawang kamay. Minsan pa naipikit natin ang ating mga mata. Yes, Jesus. Yes, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Continue to overflow, Lord God, in our heart, Lord God. Hayaan mo, Lord God, ang presensya mo, Lord God, ang manguna ngayong hapon na ito, Lord God, to touch young people's heart, O Lord God. Nawa, Lord God, ay maabot namin, Lord God, ang puso mo, Lord. As we worship you, Lord God, we want, Lord God, to encounter you, Lord God, today, Lord God. Yes, Lord. Tunay kang dakila, Lord God. Tunay kang dakila, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at wala kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit, pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan. Yes, Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit, pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Saan pa, Lord, ang katapatan mo, Jesus? Katapatan mo, Diyos, tunay at yes, Jesus. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay
manifest in this place, O Lord God. Continue, Lord God, ang pagsama mo, Lord God, sa amin, Lord God, as we worship, Lord God. As we open the gates of heaven through worship, O Lord God. Continue, Lord God, na samahan mo kami ngayong hapon na ito, Lord God. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for all you've done, Lord God, in our lives. What shall we say, Lord? We are nothing without you, Lord God. Patuloy mo po, Lord God, ang presensya, Lord God, ang mamuna sa bahay-sambahan na ito, Lord God. At ang mga anak mo, Lord God, ay sasamba sa iyo, Lord God. We thank you, Lord God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. At ayan, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. For I believe na handa na tayo na magpuri kay Lord. Amen po ba? Ayan, masyadong mahina. Amen po ba? Ayan, bago po tayo mag-start ng praise, gusto ko po na lahat po tayo ay pumalakpak para po sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Come on, hallelujah! Let's go! Lord! Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag na kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Come on!
Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord God. Minsan pa, naipikit ang ating mga mata at minsan pa naitaas natin ulit ang ating dalawang kamay. Lord, maraming salamat sa kakayahan namin, Lord God, na sumayaw, Lord God, na umawit, na tumalon, Lord God, at ipalakpak ang kamay namin, Lord. Maraming salamat, O Lord. Hindi ka nagkulang, O Lord God, sa buhay namin, Lord. Hindi ka nagkulang, Lord God, sa buhay ng pamilya namin. Hindi ka nagkulang, Lord, sa pag-aaral namin, Lord, sa trabaho, sa negosyo, O Lord God. Hindi ka nagkulang, O Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Jesus. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin pa, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo. Sa'kin walang hanggan, yan ibig mo ko noon pa man.
thank you, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa pagsama, O Lord God, sa pag-ingat, Lord God, at sa mga gabay, O Lord God. Maraming salamat, Lord. Kahit ilang suliranin man pag dumating, Lord, hindi mo kami pinabayaan. We thank you, Lord. Tunay kang dakila ka, O Lord God. Mananatili, O Lord God. Yes, Lord. Mas maraming salamat, Lord God, sa paghipo, O Lord God, sa pagyakap, O Lord God, sa aming mga puso, O Lord God. Tunay ngang dakila ka, O Lord. You are worthy, O Lord God. You are worthy, O Lord God, in this place, O Lord God. That's why we give you, Lord God, the highest praise, O Lord God. We give you the highest honor, O Lord God, because you are great, Lord. You are great in our heart, Lord. You are great in our family, Lord God. You are great in this world, O Lord God. Wala kang katulad, O Lord God. Wala kang katulad, Ama. You are great in this place, O Lord God. We will raise our hands. We will clap our hands on you, O Lord God. We will lift our voice, O Lord God, and say, Hallelujah, Jesus. We will raise our hand, O Lord God, and we will clap our hands, O Lord God. And everybody say, Amen, Amen. Amen. At ayun, pwede na po tayo umupo at tinatawagan po natin ang ating MC na si Ate Aliana. Amen. Are you blessed, young people? Amen. Napakasarap magpuri kay Lord. Amen ba? Amen. At ang sarap magbigay ng papuri kay Lord, ng pasasalamat at ng pagsamba. Amen ba? Amen. Parang mahina yung amen niya. Amen ba? Amen. At ngayon ay November at gusto po naming batiin ang mga birthday celebrant ng November. Sino po may birthday ng November? Sige po, taas po tayo ng kamay. Ayun, si Kuya Juris. Ayun, Kuya Juris, belated happy birthday. And, syempre, sa akin na din, advance happy birthday. Amen. And, ayun, alam niyo mga kabataan, isang pribileyo sa akin na magbe-birthday ako na habang kinikilala si Lord and ma-develop yung relationship ko sa Kanya at patuloy na ma-develop to. And I am happy for that. And I appreciate the Lord na ngayon na nararanasan ko yung pag-ibig niya ng buong buo sa itong month na to na malapit na kaarawan ng pagbibigay niya ng buhay sa akin. And ayun mga kabataan, as we appreciate the Lord, no, na nagbigay sa atin ng buhay, and itong moment na to is napaka-precious kasi itong moment na to ay sinabi sa akin ng Lord na yung souls ko is precious for Him and He loved me unconditionally, and every one of us is mahal tayo ng Lord. And katulad nga po nung nakaraang Sunday na
we appreciate our pastors. And muli po, happy Pastors Appreciation Day po sa ating mga pastors and pastora. Lalong-lalo na po kay na Pastor Rudy, kina Pastora Noemi, kina Pastora Ems, Pastor Hiro, Pastor Jack, Pastora Sara, and also kay Pastora Rhea and kay Kuya Jerry. Maraming salamat po sa buhay nyo at maraming salamat po dahil sinagot nyo yung tawag ng Lord. Maraming salamat po sa buhay nyo. Amen. Ba't di natin palakpakan si Lord sa buhay ng ating mga pastor and pastora? Come on! Yes. And today, mga kabataan, tayo yumuko at pumikit. Muli nating itaas ang ating dalawang kamay. Yes, oh Lord God. Welcome you, oh Lord God, once again in this place, oh Lord. Continue, oh Lord God, na pag-umupawin mo, oh Lord God, ng presensya mo, oh Lord God. Ang lugar na ito, oh Lord God. At alam ko, oh Lord God, na sa lugar na ito, oh Lord God, may gagawin kang dakila, O Lord God, sa bawat buhay, O Lord God, ng mga kabataan, O Lord God, na narito ngayon, O Lord. And as we welcome your Spirit, O Lord God, in the life of your servant, O Lord God, our youth pastor, Pastora Renea Lu April. Sige, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa araw pong ito, Lord God. Patuloy, Lord, we welcome your Holy Spirit in this place. Wala po kaming magagawa, Lord, maliban po, Panginoon, na sinamahan mo kami, Lord God. Ama, sa hapon pong ito, O Lord God, patuloy ka pong kumilos, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Marami, Lord God, sa amin, Panginoon, ay may ilang pinagdadaanan, O Lord God. Ngunit sa kabila, Panginoon, ng aming pinagdadaanan, Lord God, ng mga kabataan, Lord God, ay narito kami, Panginoon. Buong puso, O Lord God, humaharap, buong pagpapakumbaba, O Lord God, na lumalapit po sa iyo, Lord. Alam po namin, Panginoon, na sa hapon pong ito, Lord, ay hindi mo kami bibiguin, O Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang kaisa-isahang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas na nagtiwala sa amin. Mari ba nating itaas muli ang ating mga kamay sa Panginoon? Patuloy nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Napakabuti ng ating Panginoon. Siya lamang ang nagtiwala sa atin. We glorify your sweet precious name, Lord. Sige, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon. Sa kabila, Lord God, ng mga bagay, Panginoon, that you allow, O Lord God, that we experience, Lord God. Sa kabila, Panginoon, ng kabiguan, Lord, mga bagay, Panginoon, na nangyayari sa buhay namin, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, katapatan, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang nagtitiwala sa amin, Lord God. Mawalan, Panginoon, ng tiwala ang tao, Lord, ngunit ikaw, Lord, nananatiling nagtsatsaga ka, Panginoon, para sa amin, Lord. Naniniwala sa amin that one day, Lord, we will become your servant, O Lord God. We will know you, we will serve you, and most especially, Lord, we will love you, O Lord God. Salamat po, Panginoon. We glorify your name. Maaari ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Come on, young people, appreciate the Lord. Walang ibang nagtiwala sa atin. Maaari nga mga teachers, pamilya, magulang, nawala na sila ng pag-asa sa atin.
Ngunit si Lord ay nananatiling nagtitiwala sa iyo. Kilala ka niya at alam niya isang araw maglilingkod ka sa Kanya. Kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isipan. Yes, oh Jesus. Oh, glorify your name, Lord God. Yes, oh Lord God. Sinasamba ka namin, Panginoon. Yes, oh Jesus. Oh Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sabihin mo sa Lord, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. For the last time, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Salamat, Lord God. Sa hapon pong ito, Panginoon, patuloy, Lord God, ang iyong puso, Panginoon, ay marinig namin, Lord God. Wala, Lord God, ng dahilan, Panginoon, kung bakit kami narito, Lord God, kundi maranasan, Lord God, ang iyong presensya. Magpahayag ka, Panginoon, sa hapon pong ito, Lord God, at patuloy ka naming maranasan, Lord God. Salamat, Lord. Take over, Holy Spirit, in this place. At patuloy, Lord God, ikaw po ang manguna sa aming bawat isa, Lord God. Sa iyo ang karangalan, papuri, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, malakas na malakpak kay Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Magandang
hapon po sa bawat isa. Amen? Amen ba, mga young people? Pwede bang pakitingin ang iyong katabi, pakisabi sa iyong katabi, mahal ka ni Lord. Sige, with with conviction naman. Sabihin mo, tignan mo sa mata. Sabihin mo, mahal ka ni Lord. Amen. Di ba tayo mga young people, kapag pinag-uusapan ang pag-ibig ni Lord, pag pinag-uusapan natin ay si Lord, specifically kapag si Lord, at ikaw ay nasa panahon ng wala ka naman talagang pakialam kay Lord, nung ikaw ay nasa old life, nung wala pa tayong pagkakakilala kay Lord, di ba parang ang awkward, tama ba? Taas ang kamay, hindi tayo naka-experience noon, di ba? Ang awkward pag pinag-usapan natin si Lord. Pero pag pinag-usapan K-pop, di ba? Pag pinag-usapan mga TikTok, pinag-usapan mga crush, pag inauusapan lalaki, babae, pag pinag-usapan mga makamundong bagay ay masayang-masaya tayo na pinag-uusapan yon dahil wala pa nga tayong pagkakilala kay Lord. Yun ang basehan natin ng kasiyahan, ngunit sa katotohanan, pag uwi natin sa bahay, ay kasabay naman doon ay nilalamon tayo ng grabing kalungkutan. Amen ba? Kaya kapag tayo ay sumasamba kay Lord, mga young people, ay mabuti na in-express mo yung iyong pasasalamat kay Lord. Alam nyo, young people, bago ko i-share ang puso ng Lord sa araw na ito ay, kapag tayo ay sumasamba kay Lord, hindi lang tayo basta umaawit. Maaring ito, katulad ng sinishare ni Pastor Rudy sa aming mga kabataan, na ang pagsamba ay hindi yung pag-awit. Ang pag-awit ay hindi siya pagsamba. Pero ginagamit natin ang musika, ang music, ang songs para i-express yung ating pagsamba kay Lord. Dahil kasabay ng ating pagsamba kay Lord ay yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya kapag ang mindsetting, kapag ikaw worship tayo, o kuha tayo ng kanta, no. Hindi siya kanta, hindi siya awit. Dahil ang pagsamba, ulitin ko, nung sinishare ni Pastor Rudy sa aming mga kabataan, kung ang pagsamba natin ay awit, yun ang form of worship natin, yun ang direct form of worship, at absolute at walang ibang alternatibo o ibang paraan kung puro pag-awit, paano yung mga hindi marunong umawit? Tama ba? Paano yung mga hindi nakakapagsalita? Paano yung mga boses lata? Diba? Lagot tayo, lagot ako. Diba? Paano tayo makakasamba kay Lord kung ang paraan, ang basehan ng ating Panginoon ay ang pagsamba pala ay boses? Diba? Pero pakisabi sa iyong katabi, mabuti na lang. Ayan, ang pagsamba ay hindi patungkol sa boses. Dahil kapag ikaw ay sumasamba, lagi natin i-share, ito ay expression of our love kay Lord. Kaya kapag tayo ay nag-worship, bakit ba tayo nagtataas ng kamay? Anong purpose? Anong dahilan? Anong gamit natin sa ating kamay, sa ating boses, sa mic? Anong dahilan bakit tayo nagtataas ng kamay? Kaya nga ang church na ito, mga kabataan, ay ang layunin nito ay makita natin ang layunin natin bilang isang individual na tao. Dahil hindi tayo nakakilala kay Lord, hindi tayo lumitaw bilang isang tao ng walang dahilan. Amen ba? Walang tao na isinilang dito sa mundo at wala ring bagay na nagawa dito sa mundo ang walang dahilan. Lahat ay may dahilan. Pakisabi sa iyong katabi, may purpose ka dito sa mundo. Amen. May purpose ka. Hindi ka lumitaw at hindi ka lumabas sa sinapupunan. Hindi ako lumabas sa sinapupunan ng ating mga nanay nang wala lang. Nang ikaw lang ay magbubutas ng upuan, na ikaw ay magiging problema. Hindi. Dahil lahat ng bagay, maging lalo na especially ang mga tao, ay merong dahilan kung bakit tayo isinilang dito sa mundo. Amen ba? Dahil alam nyo, lahat nga ng bagay actually, di ba? Parang halimbawa, yung electric fan. Bakit ba create yung electric fan? Para pampukpok ba to sa pako? Hindi, di ba? Sinong gustong sumubok ipukpok to sa pako? Wala, di ba? Ang purpose ng electric fan is para
para syempre magamit para magbigay ng hangin kapag sa panahong mainit. 'Di ba? Wala namang naglagay ng electric fan dyan at sabihin niya, display ko lang to. Parang lang to, design lang to sa bahay. 'Di ba? Lahat ng bagay, maging ang mga bagay ay may purpose, lahat ay may dahilan. Maging ang buhay mo, pakisabi sa iyong katabi, ulitin mo, may dahilan ka kung bakit isinilang ka. May dahilan si Lord kung bakit isinilang tayo. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Amen. Praise the name of the Lord. Maging yung ating mga kamay kapag nag-worship tayo, may dahilan. Bakit ba nagtataas ng kamay? Kaya kapag nagsasabi yung worship leader, taas natin yung ating kamay, dahil ba yun ang lakasanayan? No. Kundi yun ang paraan natin at yun ang purpose nun is para ipakita, hindi sa mga tao, kundi ipakita kay Lord na isinusuko, nirerespeto natin ang Panginoon, ibinibigay natin yung buhay natin sa Kanya. At yun ay paraan natin ng pasasalamat kay Lord. Bakit tayo lumuluhod? Yun ay form of nagpapakumbaba tayo kay Jesus, na sa kabila ng mga bagay na meron tayo sa buhay, ay wala tayong magagawa kung wala siya. Amen ba? Kaya sa araw na to mga kabataan, i-continue ko yung shinare ni Pastor Rudy kaninang umaga. Napakaganda nun dahil, alam nyo, napakaganda na maunawaan natin kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Ulitin ko, parang itong church na ito, bakit ba ito itinayo? Bakit ba ito inilagay ng Lord na maging ganito ang pangalan? Jesus is my fortress church. Bakit ba nagkaroon ng church? Is para unang-una makilala ng Lord, makilala nating mga tao ang Panginoon. Mailapit lahat ng tao sa paanan ng ating Panginoon, makapaglingkod tayo, at first, dapat talaga yung umusbong yung ating pag-ibig kay Lord. Ito yung purpose ng church. Hindi para magkaroon ng miyembro, hindi kayo in-invite dito sa church para maging member, kundi in-invite kayo dito sa church para makilala nyo si Lord at maging kasama kayo sa pamilya ng Diyos. Kaya tayo dito, wala tayong membership dito. Walang hiningi sa inyo, Sister Flor, may member ka na ba dito? Wala. Kundi tayo ay pamilya dito. Amen? Tayo ay magkakapatid. Bagamat di man tayo magkakamuka, ay sa harapan ng ating Panginoon ay magkakapatid tayo. Amen? Kaya ang purpose na kung bakit ka nakakilala kay Lord, ngayon ikaw ay nandyan na, nakaupo, ang purpose naman yan ay hindi para maging member ka at habang buhay na kung ano yung inupuan mo ay bubutasin mo na yan. Hindi. Kundi ikaw naman, pagkatapos namang ikaw ay makakilala kay Lord, ikaw naman ay dumantong sa isang kalagayan na maging tagasunod naman ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ay maging disciple ng ating Panginoon. Dahil hindi, kung ikaw ay nakakilala na kay Lord, ikaw ay nagpapatuloy ngayon, ang purpose niyan ay hindi para lang umattend ka ng church. Kundi ang pinaka-purpose niyan ay makapaglingkod ka talaga kay Lord. Amen ba? Dahil kung ang dahilan lang kung bakit ikaw umaattend ng church ay dahil sa tinapay, dahil sa pansit, dahil sa tubig, dahil sa malamig ang aircon, ay nako, pakisabi sa iyong katabi isang araw, hindi ka na mag-church. Diba? Dahil isang araw, hindi na tayo magpapamerenda. Isang araw, baka dumating yung time, ayoko na dyan sa JFC, ang taas-taas ng third floor dyan, tapos wala namin sa merienda. Diba? Yun ang naging dahilan mo. Pero kung ang purpose mo is gusto mong maranasan, makilala si Lord, makapaglingkod ka kay Lord, whether merong mga bagay dyan na dumating o nag-exist pa or nawala na, hanggang si Lord yung nagiging sentro ng iyong purpose kung ba't ka nagpupunta dito sa church upang makilala siya, ay kahit anong mangyari, mananatili ka. Amen ba? Palakpakan nga natin si Lord, mga kabataan. Praise the name of the Lord. Magbukas tayo ng Bible, mga kabataan, dito sa Jeremiah chapter 1, verse 5. Ito ay napag-usapan na natin before at ito ang isang bagay na lagi nating aalalahanin na si Lord ay merong purpose at may plano para sa ating mga tao.
na hindi lang tayo isinilang, kundi meron tayong gagawin dito sa mundo. Amen? Sabi dito sa Jeremiah chapter 1, verse 5, sabi rito, bago pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ito naman ay sinasabi ng Diyos that time kay Jeremiah. Dito sa message version, mga kabataan, ito yung gusto kong i-share sa araw na ito. Sabi rito, before I shape you in the womb, I knew all about you. Sabi ng Lord, bago ka pa hugisan doon sa sinapupunan ng ating mga nanay, syempre di ba si Lord naman talaga ang creator. Siya ang naghugis kung anong kulay ang lalabas, kung gaano kataas ang ilong, kung gaano kalaki ang mata. Grabe ang galing ng Lord, no? Grabe yung pagiging creator niya. Dahil iba-ibang tao ang lumabas sa sinapupunan ng tiyan at siya ang nasusunod, hindi yung bawa yung nanay mo ay gusto ko yung anak ko ay maputi. Para pag lumabas ay medyo maitim, edi kakatwa mo na yung anak mo. Hindi, si Lord pa rin ang masusunod doon sa paraan ng proseso ng pagbubuntis ng isang nanay. Sabi rito, before I shape you in the womb, I knew all about you. Wow. Bago ka pa isilang ng iyong nanay, ng ating mga nanay, bago pa, sabi rito, bago pa, before I shape you in the womb, I knew all about you. Kilala ka na ng Diyos. Pakasabi sa iyong katabi, kilala ka na ni Lord. Kaya pala sabi sa Bible, sa Lucas tayo na pati ang bilang ng ating buhok ay alam ng Lord. Tama ba? Ibig sabihin, imagine, meron ba ditong tao, meron bang kabataan dito ang alam kung ilan yung buhok niya? Diba? Mary Joy, alam mo ba kung ilan yung buhok mo sa haba niyan? Wala, diba? Ibig sabihin, mga kabataan, kung meron mang nag-iisa na nakakakilala sa atin, hindi tayo yun. Hindi yun yung mga magulang natin. Kilalan tayo ng mga ating mga magulang. Siyempre, sa kanila tayo galing. At kilala din naman natin yung ating sarili. Pero hindi hihigit doon sa pagkakilala ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, kung paano kilala mo ang sarili mo, mas kilala ka ng Lord. Kaya nga sabi rito, before I shape you in the womb, I knew all about you. Lahat ng meron sa'yo, simula ulo hanggang talampakan, alam ng Diyos kung paano ka mag-isip, alam ng Diyos kung paano ka magre-response, alam ng Diyos ang iyong gusto, ang iyong kailangan, ang iyong passion, alam ng Lord, maging ang umpisa at wakas ng iyong buhay, alam ng Diyos. Wow! Imagine niyo sa bilyong tao na nasa mundo. Alam ng Lord lahat ng mga buhay natin. Grabing napakadakila ng Lord, no? Napakalaki ng Diyos natin. Kasi, isipin mo, yung meron ka nga lang maging member, halimbawa sa group circle, tapos iniisa-isa mo yung life nila, diba? Parang nakaka-stress na, diba? Halimbawa sa isang pastor, diba? Yung meron ka lang mga under na mga kabataan na pinagkatiwala sa'yo, diba? Parang di mo na ma-cash na sa isip mo kung ano yung mga susolusyonan, mga bagay na dapat ayusin. How much more pa si Lord na billion na mga tao na nandoon sa kanyang kamay, na isa-isa ay alam niya yung istorya, isa-isa ay tutulungan niya, isa-isa ay ilalapit niya sa church, sa mga taong makakakilala, tutulong na makakilala sa Kanya. Kaya sabi rito, before you saw the light of day, I had holy plans for you. Sa araw na to, mga kabataan, ay pag-uusapan natin ang purpose ng Lord sa buhay natin. Lahat tayo ay merong dahilan
kung bakit tayo nabuhay dito sa mundo. Kanina, sinishare ni Pastor Rudy yung patungkol sa purpose na tinawag tayo ng ating Panginoon na hindi lang tayo naging born again, hindi tayo naging Christian para lang umattend ng church, hindi tayo nakakilala kay Lord para magreklamo, hindi tayo nakakilala kay Lord na para lang umattend at pagkatapos ay walang nababago sa ating buhay. Hindi yon ang purpose ng Lord sa ating buhay. Ano ba yung purpose? Sabi rito, kanina, habang ako'y nagre-research, sabi din ang purpose is the reason for which something is done or created or for which something exists. Ibig sabihin, ito yung dahilan kung bakit ka nalikha. Kung bakit ka lumitaw dito sa mundo, kung bakit ka create ng Lord, ay merong isang dahilan yan. Merong dahilan, may purpose, merong isang dahilan na kung saan simula umpisa hanggang matapos ang iyong buhay ay doon iikot ang iyong personal life. Ang purpose ba ng life natin, mga young people, is mag-aral lang? Pagkatapos nun ay magtatrabaho, pagkatapos nun ay mag-aasawa, pagkatapos nun ay magpapalaki ng apo. Yun siya lagi ni Pastor Rudy na ang buhay ba, purpose ng life ba ay umiikot lang doon sa pag-aaral, pagtatrabaho, pag-aasawa, kasama ng mga apo. Isang araw ay pagkatapos nun, what's next? Dahil I believe, sabi rito, ay before you saw the light of day, I had holy plans for you. Merong ibinigay sa atin ng Diyos na isang banal or divine na plano o purpose sa buhay natin na bukod pa doon sa physical na nakikita at naririnig lang natin. Parang ganito, ngayon ikaw ay nakakilala na kay Lord. Dati nung ikaw ay wala pang purpose, nung hindi ka pa nakakilala kay Lord, dumarating yung time na bakit parang nalulungkot ka. Na-experience nyo ba yun, young people? Yung pagyagising mo sa umaga dahil nga ikaw ay walang pagkakilala kay Lord, hindi mo pa siya lubusang naunawaan, hindi mo pa alam kung ano talagang plano ng Diyos sa'yo. Gumigising ka, bigla isang araw, nakakaramdam ka ng grabing kalungkutan. In spite of the fact na nag-aaral ka, may pera ka, masarap yung kinakain mo, marami kang pinupuntahang lugar, bakit kaya yun na-experience ng tao? Dahil nga, hindi alam ng tao kung anong dahilan ba kung bakit siya nabuhay. Kaya kapag ikaw ay nag-aaral at hindi mo alam kung anong purpose ng pag-aaral mo, bakit ka ba nag-aaral? Kasi yung mga classmate ko nag-aaral, kaibigan ko nag-aaral eh. Kapag wala kang purpose sa heart mo, anong dahilan kung bakit ginagawa mo ang isang bagay, isang araw sa kalagitnaan ng habang ginagawa mo yan, makikita mo na lang na parang wala ka ng lakas, parang tinatamad ka na. Bakit? Kasi nga walang dahilan, walang foundation at walang magiging dahilan kung bakit ka magpapatuloy yun kasi walang purpose. Pero kung ang dahilan, kung bakit ka nag-aaral, para to sa pangarap ko, para to isang araw mapagpala ko ang aking mga magulang, isang araw maging maayos yung buhay ko, kung merong dahilan kung bakit ka nag-aaral, kahit anong hirap ang na-experience mo, kahit anong umulan, bumagyo, kahit anong ma-experience mo sa teacher, sa classmate, dahil dun sa purpose na reason na meron dyan sa heart mo, magpapatuloy ka. Amen ba? Nakita niyo ba kung gaano kahalaga ng purpose? Kaya dito sa church natin, bilang isa kang manggagawa, o ikaw ay umaten, isa ka ng Christian, hindi pwedeng pupunta ka lang dito sa church pagkatapos okay na. Dapat merong reason, merong dahilan ka kung bakit ikaw ay nagpapatuloy kay Lord. Hindi dahil in-invite ka lang ng classmate mo, hindi dahil pinilit ka lang, or hindi dahil wala kang magawa sa bahay, no. Dahil kung yung magiging dahilan o wala kang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy kay Lord, ay isang araw, magugulat ka na, tatamarin ka ng magpatuloy. Bakit? Kasi wala ka namang dahilan o malaking dahilan o purpose kung bakit ka nag-i-stay.
Amen ba, young people? Parang ganito, si Jesus Christ, ang purpose niya dito, nung siya ay bumaba dito sa lupa, ang purpose niya talaga, dahilan kung bakit siya dito nagkatawang tao, siya ay Diyos, Panginoon sa langit, at bumaba siya dito, ang purpose at reason ay para iligtas tayong mga tao dahil nga ang ating kaluluwa ay nasanla kay Satanas. At ang dugo niya ang magiging ransom o yung yung sinasabi natin noong nakaraang Sunday, ang soul natin ay priceless. Ngunit ang kanyang dugo ng ating Panginoon ang magiging kabayaran doon sa soul na nasanla kay Satan. Kaya ayun ang purpose ng Lord, magkaroon ng kaligtasan, mamatay siya doon sa pamamagitan ng cross. Alam ng Lord ang purpose niya. Kaya nga pansinin niyo mga kabataan kung gaano kalaga na alam mo ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy. Unang-una kay Lord. O sa pag-aaral, sa buhay, alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Isipin niyo, from time na bumaba ang Lord, nagkatawang tao siya, naging baby pa siya sa pamamagitan ng buhay ni Mary, dahil alam ng Lord ang purpose niya, ang dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Kahit napakahaba, alam niyo ba kung gaano katagal, umabot pa ng 30 years bago nagkaroon ng public ministry si Jesus Christ. Kung halimbawa, dahil alam ng Lord yung purpose niya, kung anong dahilan kung bakit siya dito bumaba sa lupa, it doesn't matter kung magano katagal. Kaya umabot pa ng 30 years after noon, nagsimula na yung public ministry ng ating Panginoon. Then after 3 years, doon na naganap yung pinakakalooban ng Ama sa Kanya. Ang ibigay ng ating Panginoong Hesus yung Kanyang buhay para sa ikaliligtas ng mga tao. Ayun ang purpose. Kaya sa kalagitnaan, sa kabila ng Kanyang naranasang panlilibag ng mga tao, sa kabila ng mga naranasan ni Jesus Christ, na mga binabato sa Kanyang kasinungalingan, sa kabila ng maraming disipulo na umalis sa Kanya during the time na siya ay nagdi-disciple, at maraming tao ang nag-betray sa Kanya, even si Peter ay itinatwa siya sa kabila ng grabing na-experience ng Lord na broken heart. Grabe talaga. From Judas kay Peter, nung time na dadakpin na ang Lord para nga siya ay pahirapan, walang natirang disciple ni Jesus Christ ang nanatili sa Kanya that time. Lahat ay nagtakbuhan. Lahat ay nakarama ng takot. Pero dahil alam ng Lord yung purpose niya, kung bakit siya dadakpin, kung bakit siya kailangan mamatay sa cross, lahat yun ay naging dahilan para manatili siya at magpatuloy hanggang sa wakas. Kaya napakahalaga ng purpose. Bakit ka mag-aaral? Ulitin ko, syempre, dapat alam mo, para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Bakit ka magtatrabaho? Kasi kailangan mo lang kumita ng pera? No. Kung ang magiging dahilan, ako bilang isang empleyado, kung ang magiging dahilan ko lang bilang isang empleyado, ngayong nakakilala na ako kay Lord, at ang purpose lang nun is pera, isang araw magbaback out ako sa pagiging empleyado. Dahil magsasawa ako doon sa trabaho na meron ako. Pero kung ang purpose mo, gawin kung ano yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos, regardless kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, o kung saan ka mang lugar na idinala ng Diyos, I praise God. Dahil kaano kahirap man yung nai-experience mo at sitwasyon mo dyan sa lugar na yan, hanggang ginagawa mo yung dahilan kung bakit nilagay ka dyan ng Lord, tatagal ka at magagamit ka ng ating Panginoon. Amen ba? Palakpakan nga natin mga kabataan ng Panginoon. Praise God. At mga kabataan, ano ba yung purpose ng Lord sa life ko? Ano ba talaga? Para lang ba makapag-church? Para lang ba makakilala? Alam nyo, una mga young people, ang pinaka-purpose talaga ng Lord sa life natin, mga young people, is makilala siya.
Dahil paano mo malalaman kung ano talagang plano sa iyo ng Lord? Paano mo malalaman kung ano talagang nais ng Lord na gawin mo bilang isang individual, bilang isang tao, kung siya mismo na pinanggalingan ng mga dahilan, ng reason, or ng mga plano, ay hindi mo kilala. Kaya tayong mga kabataan, higit na dapat number one na maging purpose ng life mo, dapat kilalanin mo si Lord. Kasi siya yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Itong Bible, itong Word of God, lahat na nandito ay pinanggalingan ng salita ng Diyos. Lahat yan ay galing kay Lord. Kaya hindi mo malalaman kung anong plano sa iyo ng Diyos, kung ano talaga ang nais ng Lord sa life mo, kung saan ba ang gusto ng Lord patungo sa iyo, kung anong paraan ba ng Diyos ang gagamitin para makilala mo siya at patuloy mo siyang mapaglingkuran hanggang hindi mo siya nakikilala. Ulitin ko, hindi ka pwedeng magmahal ng isang taong hindi mo kakilala. Amen ba? The same din, hindi mo pwedeng malaman kung anong dahilan ng buhay mo, kung bakit ka nag-exist. Dahil lang ba para sa pag-aaral, dahil lang ba sa para pagtatrabaho, isang araw mag-asawa, hindi. Dahil ang dahilan dyan ay para sa ipinagagawa ni Lord. Ang pag-aaral, mga kabataan, ay hindi pinagbabawal ng Lord. Pero hindi ang pag-aaral ang pinaka-purpose ng life natin. Bakit? Dahil kung ang purpose ng life natin ay pag-aaral lang, pag graduate ka na, di sana patay ka na. Tama ba? Kung ang purpose ng life natin ay ang pag-aaral, pag-aasawa, pagtatrabaho, di sana pagkatapos nun makuha mo, ay patay ka na. Wala ka na, tapos na ang buhay mo. Pero dahil ang purpose ng Lord sa buhay natin ay kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo isinilang. Parang si Jesus Christ, isinilang siya dito sa mundo, nagkatawang tao, dahil ang purpose talaga ng Ama para sa Kanya ay magbigay siya ng buhay para sa ikakaligtas nating mga tao. Si Moses, yung isang mama sa Bible, na isang napaka-humble, napaka-mapagkumbaba. Grabe yung humility ni Moses. Siya ay tinawag ng Lord for how many years na tumagal ang panahon, pero siya pala, ang purpose pala ni Moses ay hindi maghati ng dagat. Diba? Kundi ilabas ang mga Israelita sa loob ng Egypt at makapunta sila doon sa lupang pangako. Ilabas. Yung that time kasi diba, mga kabataan, yung mga Israelita ay naging alipin doon sa bansang Egypt. At kung bakit tinawag ng Lord si Moses ay para ilabas itong mga pinili niyang lahi, ang Israel. Yun ang purpose ni Moses that time. Pero, makinig kayo, after nyon, alam nyo ba mga kabataan, hindi nakarating si Moses doon sa lupang pangako. Dahil ang kanyang calling at purpose lang naman talaga ay ilabas yung mga Israelita doon sa Egypt. Pero ang talagang ibinigyan ng Lord at yung may purpose talaga na pumasok kasama ng mga Israelita at mag-lead ng mga Israelita ay si Joshua na. Diba? Pagkatapos ni Moses, si Joshua, at pagkatapos nun ay marami pang pinili ang Diyos na mga leader at mga lingkod niya para gawin ang purpose na ipinagagawa ng Lord para sa Kanya. Ikaw, kabataan, anong purpose mo dito sa mundo? Mag-aral? Makapagtapos? Pagkatapos mag-asawa, pagkatapos magpalaki ng apo, yung lagi sinishare sa amin ni Pastor Rudy, how about patungkol naman sa spiritual? Na siyang yung kaluluwa mo ay walang hanggan. Anong purpose mo dito? Maglingkod, ikaw ba ay magpagamit kay Lord? Maging part of worship team, dance ministry, umupo dyan every Sunday? Anong purpose mo sa buhay mo? Ano ba yung pag sinabing purpose, ano yung nagiging dahilan
para mapasaya mo si Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Una, makilala siya. Pangalawa, ay magawa kung ano talaga ang dahilan kung bakit ka isinilang dito sa mundo. Isa mga kabataan sa dahilan o purpose of life na meron tayo na nais ng Lord ay magamit niya tayo para sa ibang tao. Isang araw, magamit ka ng Diyos na ngayon ikaw ay nandito sa church, ikaw ay tagapakinig, isang araw magamit ka ng Lord sa kapwa mo kabataan, classmate mo, friends mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, sa kanila. Magamit tayo ng Diyos sa kanila upang sa ganon, sila naman ay maidala dito sa paanan ng ating Panginoon. Bakit napakahalaga na malaman mo ang purpose, mga kabataan? Dahil tumagal ka man dito sa mundo, makapagtapos ka man ng pag-aaral, magkaroon ka man ng pera, magkaroon ka naman, makain mo naman ang pinakamasarap na pagkain. Pero at the end of the day, young people, kapag hindi mo nagawa ang pinaka-purpose ng Lord sa life mo, at the end of the day, yung lungkot ay mai-experience mo. Bakit? Dahil for sure, hindi masaya ang isang tao na mabuhay dito sa mundo na hindi niya alam kung bakit siya nabuhay. Isang araw, mga kabataan, dito ako magtatapos. Sa amin sa work, dahil nga gumagawa kami ng mobile apps, meron kaming storage doon na kung saan lahat ng mga hindi na namin ginagamit na mga apps sa cellphone ay doon namin ini-imbak. Doon namin nilalagay itong storage na to. Nakita ko siya isang araw. At alam nyo, mga young people, habang tinitignan at nire-review ko yung mga mobile apps na hindi na namin ginagamit, mga mobile app na wala na siya, hindi na siya pwedeng gamitin ng tao, hindi na siya pwedeng install sa phone, na-realize ko, nakakalungkot pala yung ginawa ka, tapos nakatambak ka lang. Nakakalungkot yung isang kalagayan ng isang tao na pinanganak ka dito sa mundo. Sinilang ka dito sa mundo pagkatapos may kakayahan ka magsalita, may kakayahan ka, talino ka, talento ka, pero hindi siya nagagamit para sa purpose ng ating Panginoon. Kaya yung mga mobile apps na yun, nakatenga lang, hindi na siya ginagamit, forever na doon na siya. Isang araw, pag dumating na yung time for the span of 5 years, mariremove na siya at forever na siyang hindi maaalala. The same din sa atin, mga young people. Kapag hindi napangyari yung purpose ng Lord sa life natin, unang-una, alam niyo kung sino nalulungkot? Siyempre, kung sinong nag-create sa atin, si Lord. Pangalawa, dahil ang Diyos natin, ang siyang naglikha sa atin, kapag na-experience ng Lord na malungkot dahil sa atin, ipapadamayan ng Lord sa atin. Kaya maraming kabataan ang grabing ang lungkot. Hinahanap nila sa Facebook, sa cellphone, sa social media, sa TikTok, sa lahat ng platform. Hinahanap ang purpose ng life. Pero maging ang social media, technology, ay hindi makakaabot at makakapagsabi kung ano talagang purpose ng life natin. Kaya napakahalaga na makilala natin si Lord dahil nasa Kanya ang susi, nasa Kanya ang lahat kung ano ang magiging purpose ng buhay natin. Hindi mo alam, isang araw, tatawagin ka ng Lord isang araw bilang tagapanguna sa pagsamba sa mga kabataan. Isang araw, tatawagin ka ng Lord to preach His gospel. Isang araw, hindi mo alam ang purpose pala ng Lord kung bakit ka nandyan sa school. Isang araw, makapagtayo tayo ng campus ministry. Isang araw kung bakit ikaw ang unang nakakilala sa pamilya mo, ikaw pala ang pagdadaluyan ng Lord ng kaligtasan dyan sa angkan mo. Kung bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan, kung bakit ka nandyan sa trabaho na yan, hindi mo alam. Isang araw,
sa iyo pala magbubukas ang pintuan ng kaligtasan dyan sa mga tao na yan. Kaya mga kabataan, napakalungkot na hindi mo malaman kung ano ang dahilan kung bakit ka nabuhay. Marami sa ating mga kabataan ang nakakadama ng lungkot. Isa to sa mga dahilan ay hindi niya alam kung bakit siya nabuhay, hindi niya alam kung bakit siya nagpapatuloy sa buhay, at hindi niya alam kung bakit patuloy siyang humihinga. Ulitin ko, hindi ka ipinanganak dito sa mundo para maging basura, para maging problema. Ikaw ay solusyon. At may purpose ang Lord kung bakit nakakilala tayo sa Kanya. Maaring sa pamilya mo, ikaw ang unang nakakilala. Maaring sa pamilya mo, ikaw ang nilalagyan ng Lord ng pasanin na maligtas sila. Maaring sa school nyo, sa room nyo, ikaw ang Christian, pero hindi ka nagsasalita. Hindi mo alam. Kapag nagsimulang humakbang ka, yung purpose ng Lord na matagal niyang naihanda dyan, sa puso mo, unti-unti nilalakaran mo na siya. Kapag si Jesus, nung panahon ni Jesus Christ, nung siya ay bumaba dito sa lupa, isa sa mga nagdadrive sa Kanya, ito yung dahilan, ang purpose niya. Isa-isa niyang, alam niya na ang mga tao dito sa lupa, higit siya na kailangan natin ang Panginoon. Kaya yun ang nagiging dahilan ng Lord dahil grabe ang pag-ibig ng Lord sa tao. At yun yung purpose niya dito sa lupa, hindi para maging Diyos. Kaya kung bakit nga siya nagpakababa dito, naging tao, is para to reach the purpose. Para ganapin yung purpose na yun yung iligtas tayong mga tao. At yun ang naging dahilan sa kabila nung hirap na naranasan ng Lord, sa kabila ng pandudura sa Kanya, kasinungalingan na sinasabi kay Jesus Christ that time, sa kabila nung naranasan niyang grabing pagpapahirap, na pagtagumpayan ng Lord. Dahil grabe, umaapaw yung dahilan sa puso niya para iligtas tayong mga tao. Kaya ikaw, young people, huwag kang pupunta dito sa church nang wala kang purpose. Dahil sinama ka lang ng nanay mo, ng lola mo, o dahil manggagawa ka kaya kasi nandito ka na. No. Dapat lagi kang may goal. Dapat maunawaan mo na hindi ka na pupunta dito sa church dahil ikaw ay membro o ikaw lang ay dapat umattend. Meron kang dahilan. At ang dahilan dyan, unang-una makilala mo si Lord. Pangalawa, magampanan mo kung ano talaga ang nais ng Lord sa life mo. Merong purpose ang Lord sa iyo. Kay Kuya Joe, may purpose ang Lord kung bakit nandyan siya sa kanyang kalagayan. Dahil sa ganyang kalagayan niya, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Maraming mga tao, ang kompleto ang kanilang pisikal, pero hindi nila kayang humakbang para makapag-church. Pero marami tayong kapatid sa Lord, nasa kabila ng kapansanan, kakulangan sa buhay, financially, physically, na ihahakbang nila ang kanilang buhay para gampanin lang kung anong purpose ng life. Imagine niyo mga young people, kung ang buhay natin ay walang dahilan kung bakit tayo nabuhay, bakit pa tayo nabuhay? Kung bakit tayo binuhay ng Lord, bakit tayo create ng Lord, merong dahilan, very unique. Kailangan mo lang hanapin si Lord at saka mo matatagpuan kung bakit kayo sinilang dito sa mundo. Sa loob ng bahay nyo, bakit ikaw ang unang-una nakakilala kay Lord? Bakit ikaw yung unang nakakaintindi na ngayon? Dati, puro ka reklamo, maraming sinasabi sa magulang mo. Ngayon, may dahilan kung bakit sa heart mo, parang kakaiba na siya. Merong dahilan ang Lord kung bakit tayo nakakilala sa Kanya. May dahilan kung bakit sa kabila ng marami ka dating kasama, ikaw na lang ngayon ang nag-i-stay. May dahilan kung bakit sa kabila ng marami mong na-experience, nagpapatuloy ka pa rin kay Lord.
Sa kabila ng marami kang negatibong naisip, nagpapatuloy ka pa rin kay Lord. May dahilan. Lahat ng bagay, ikaw, merong dahilan yan. Tayong lahat ay umukot, pumikit. Kabataan. Sa araw na ito, lagi kong sasabihin dito sa harapan, isa sa greatest moment of my life is nakilala ko si Lord 10 years ago. And that is the time na naunawaan ko kung bakit pala ako binuhay ng Lord. Bakit pala niya ako binigyan ng buhay, ng hininga. Hindi lang para maging isang tao. Hindi lang para maging isang anak sa loob ng tahanan. Hindi lang para gumawa, magtrabaho, mag-aral. Hindi pa lang para maging isang kaibigan, maging kapatid, maging anak. Kundi merong something na iniligay ang Lord sa heart ko, maging sa iyo kabataan. There is unique purpose, dahilan, reason, kung bakit ikaw yan, bakit ganyan ka. Bakit ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ka mag-isip? Bakit ganyan ang sitwasyon mo? Merong dahilan si Lord. That sometimes yung mga bagay lang na hindi natin nakikita, mga pangit lang ang nakikita natin. Pero sabi ng lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastor Hero, sabi ng lingkod ng Diyos, alam na ng Lord ang pinaka-finished product mo. Alam na ng Diyos na isang araw, ipaglalaban mo siya. Isang araw, isi-share mo yung puso niya. Isang araw, tatayuan mo ang paninindigan mong pagiging anak ng Diyos. Isang araw, you will stand before Him. You will preach His love, His grace. Isang araw, ikaw ang magiging representative sa loob ng iyong pamilya, ng iyong angkan. May purpose ang Lord kung bakit tayo nakakilala sa Kanya. May purpose ang Lord bakit sa dami-dami ng mga tao sa pamilya mo, ikaw ang naunang nakakilala. Sa pamilya mo, sa dami ng tao, sa lugar ninyo, sa probinsya nyo, sa angkan nyo, ikaw ang nandito sa church. Ikaw ang nakarinig ng mensaheng ito. Katulad ni Lord, alam niya ang purpose niya. Bakit siya dito bumaba sa lupa? Just to save our soul. Alam ng Lord, kaya kahit gaano kahirap, kahit umulan, bumagyo, kahit gaano ang mga na-experience ng Lord na rejection, pagtatatwa, maging ang mga disciple niya, hindi siya naiintindihan that during that time, sige lang, go lang. Nagpatuloy lang si Lord. Nagpatuloy lang siya. Dahil alam niya sa dulo na ito, katagumpayan ng mga pinili niya, mga anak niya, mga nagtiwala sa Kanya. Ikaw kabataan, what is your purpose? Anong dahilan kung bakit ka nabuhay dito? Para lang tumugtog? Para lang magamit? Diyan lang ba? Isang araw, young people, haharap tayo sa maraming tao. Isang araw, bibigkasin mo ang mga salitang hindi mo pa dati nauunawaan, pero ngayon, dahil nakilala mo na si Lord, praise the name of Jesus. Isang araw, ipaglalaban mo si Lord sa maraming tao, sa classmate mo, maging sa mga magulang mo. One day, mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay, habang kinakausap mo si Lord, nasa kalagitnaan ka ba ng kalungkutan? Baka hindi mo pa
alam kung anong dahilan kung bakit ka nabuhay. Hindi para sa social media, young people. Hindi para sa Facebook to gather more likes, hindi. To gather views, hindi. May dahilan ang Lord kung bakit kay sinilang. Habang nakayuko at nakapikit ka, ask the Lord. Kausapin mo si Lord, Lord. Kausapin mo ko sa araw na ito. Ano po bang dahilan kung bakit niyo po ako sinilang? Hindi mo alam, kabataan, nung ikaw ay sinilang, marami kang nakasabayan na marami nang namatay, pero pinili ng Diyos, binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na mabuhay. He extend your life because merong purpose ang Lord sa life mo. Hindi ka problema, hindi ka basura. Solusyon ka sa loob ng tahanan na lagi sinasabi ni Pastor Rudy. Hindi ka problema. Ikaw ang magiging daluyan, ikaw ay isang kawayan na isang araw, sa ngayon, oo, wala pa, pero maraming tao isang araw mapagpapala sa buhay mo. What is the purpose of your life, kabataan? Mag-aral lang pa, magtrabaho. Young people, ask the Lord. Let's ask the Lord. Sige, habang nakayuko at nakapikit ka. Sige, kausapin mo si Lord. Take time, young people. Take time. Huwag ka mahihiyang kausapin si Lord. Walang ibang pwedeng magsabi sa'yo na anak, ito ang dahilan kung bakit ka nabuhay, kundi si Lord lang. Hindi ka nabuhay para sa lalaki, hindi ka nabuhay para sa babae, hindi ka nabuhay dahil sa pag-aaral, sa trabaho, hindi dahil sa pera, kundi merong ibinigay sa iyo ang Lord sa heart mo na isang araw, magaganap sa buhay mo, young people. Sige, habang nakayuko at nakapikit ka, young people, ask the Lord. Yung purpose sa buhay mo, isang araw, young people. Hindi madali yan. Pero isang araw, papasalamatan natin si Lord. Higit sa lahat ng mga bagay na naranasan natin. Salamat sa ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pribilehiyong maglingkod. Habang nakayuko at nakapikit ka, kabataan. Come on. Kausapin mo si Lord. Mahal ka ng Lord, kabataan. Mahal na mahal ng Lord ang pamilya natin. Mahal na mahal ng Diyos ang angkan ng bawat isang naririto sa araw na ito. Hindi mo alam, kabataan, pinauna ka ng Lord dito. Dahil isang araw, you will preach His love sa pamilya mo. Ipagmamalaki mo si Lord na binago ka niya, na sa kabila ng buhay mo, na dati maraming kang tanong, dati wala ka ng pag-asa, na akala mo ang kasiyahan at buhay lamang ay sa mga bisyo, mga social media, kaibigan. Pero isang araw darating, kabataan, magaganap ang purpose ng Lord sa buhay mo. Ipagmamalaki mo si Lord. Ipagmamalaki natin si Lord sa maraming tao. Na patuloy niya tayong kinahabagan. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay, kabataan, sige, kausapin mo si Lord. Isa ka lang bata,
May purpose ang Lord. Hindi mo alam, gagamitin ka ng Lord sa magulang mo. Hindi mo alam, habang nasa kalagitnaan ka na una kang piniprepare ng Lord, hinahanda na ng Lord ang kaligtasan ng iyong pamilya, ng iyong mga kaibigan, ng iyong kapitbahay. Yes, Jesus. Yes, Lord. Mari ba tayong tumayo, mga kabataan? Yes, Jesus. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay, kabataan, ulitin ko, labis ang pagtitiwala sa iyo ng Lord. Simula sa araw na ito, habang nakataas ang iyong dalawang kamay, yang tiwala kasabay ng dahilan kung bakit ka nakakilala sa Kanya ay sama sa amang nan kaimbak dyan sa puso mo. At yan ang magiging dahilan kung bakit gagawin mo ang pinagagawa sa inong Lord. Young people, may dahilan kung bakit ka nandyan sa school na yan. May dahilan kung bakit nandyan ka sa trabaho na yan. May purpose ang Lord that He allow everything in our lives. May dahilan. Hindi lang para mag-display, hindi lang para mag-aral, hindi lang para magtrabaho, kundi magiging daluyan ka ng kaligtasan, ng pagkakakilala ng tao sa kung anong dahilan din kung bakit sila nabuhay. Labis ang pagtitiwala sa iyo ng Lord. Taas mo ang iyong dalawang kamay, kabataan. Ikaw lamang, Lord God. Sige, taas mo ang iyong dalawang kamay, kabataan. Habang inaawit natin tong pagsamba na ito, lagi mong alalahanin na sa kabila ng maraming nasasabi sa iyo ang tao, merong Panginoong Hesus na labis ang pagtitiwala sa iyo. Hindi naman kailangan ng Lord na magaling ka magsalita. Sila Peter, hindi yung nakapag-aral. Maraming disciples si Jesus Christ, hindi sila nakapag-aral. Pero nang dahil sa Espiritu ng ating Panginoon, because of the Holy Spirit that take over in their lives, na kaya nilang magsalita sa harapan ng maraming tao. Huwag ka mag-alala, kabataan. Kayang-kaya mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya habang nakataas ang iyong dalawang kamay, kabataan, come on, taas mo ang iyong dalawang kamay. Sabihin mo ng buong puso kay Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Tulungan mo po akong malaman, Lord God, ang dahilan kung bakit ako nabuhay dito sa mundo, Lord God. We glorify your name. Come on, let's worship. Yes, oh Lord. Di kita bibiguin, magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Kamalawitan natin ang Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Come on na, awitan mo ng ating Panginoong Jesus. Yes, O Lord, maglilingkod ako,
ikaw lamang ang natiwala. Habang sinasabi mo yan kay Lord, tinatouch ng Lord ang puso mo, kabataan. Malalaman mo na kung bakit meron kang na-experience sa life mo. Simula nung nakilala mo si Lord, merong dahilan ang Diyos. Hindi niya tayo papahirapan, hindi gusto ng Lord na kawawain tayo. Merong dahilan kung bakit nararanasan natin ang mga bagay na meron sa buhay natin. Dahil merong dahilan si Lord. Hindi man natin maunawaan sa ngayon, hindi man natin malaman sa ngayon, pero magtiwala ka kay Lord kung paano nagtitiwala sa iyo si Lord. Pagtiwalaan mo din si Lord sa buhay mo. Lingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ang aming mga puso, Panginoon, ay patuloy na maranasan, O Lord God, ang dahilan kung bakit kami, Lord God, ay nalikha, Panginoon, sa mundong ito, O Lord God. Nalangin po namin, Lord God, na mga kabataang narito, Lord God, ay patuloy, Lord, pangyarihin mo ang iyong kalooban sa bawat isa, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng aming buhay hanggang, O Lord God, dumating ang pagkakataon na patuloy ka naming makilala, mahalin at paglingkuran, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito, Lord, sa iyo pong presensya. Sa iyo lamang, Lord God, ang karangalan, papuri, pagsamba, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Amen. Tawagin ko na si Aliana para sa ating announcement. Kaluwalhatian mo, ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita
tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap ang pasensya mo, ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo, ang laging naranasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasahan. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin,